Isa na namang mapagpalang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga subscribers ko at saka sa mga listeners ko. Ito na naman po ulit si Miss A, ang inyong Miss A. At may isa na naman tayong liham na babasahin na pinadala sa ating programa. Ito ay mula sa isang dalaga sa Sorsogon. Isa siyang guro na sa kabila ng lahat ng sakit at pangluloko ay patuloy na umiibig sa isang lalaking di niya kayang talikuran. Pakinggan natin ang kanyang kwento na aking pinamagatang Liham ng Isang Umiibig na Guro. Mahal kong Miss A, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Ako po si Marites, isang public school teacher dito sa Sorsogon. 10 taon na akong nagtuturo at sa lahat ng taon na yun, ngayon ko lang naramdaman kung gaano kasakit ang magmahal ng tapat, pero paulit-ulit na niloloko. Nakilala ko si Elmer noong dumalaw sila sa aming paaralan para magbigay ng relief goods sa mga estudyanteng nasalanta ng bagyo. Isa siyang sundalo, Miss A. Matipuno, magalang, at laging may ngiti. Noong una, hindi ko talaga siya pinansin. Pero araw-araw siyang nagti-text, nagpapadala ng kape, at minsan sumasabay pa sa aking pag-uwi. At doon nagsimula ang lahat. Mabilis akong nahulog, Miss A. Ramdam ko sa bawat ngiti niya na totoo siya. Ilang buwan lang, sinagot ko siya. Ang saya-saya ko noon. Akala ko siya na talaga. Pero hindi ko alam, unti-unti pala akong nadadala sa isang pag-ibig na magtuturo sa akin ng masakit na aral. Isang gabi, habang may misyon daw sila sa Legazpi, nagkamali siyang magpadala ng mensahe. Good night, babe. I miss you. Hindi sa akin nakarating, kundi ako ang nakabasa. Kinabukasan, nagkita kami. Umiyak ako. Pero sabi niya, maling send lang yun. Pinatawad ko siya kasi mahal ko siya. Lumipas ang buwan, balik kami sa dati. Pero hindi pa rin ako mapalagay. Minsan, may tumatawag na babae sa kanya kapag magkasama kami. At laging ang sagot niya, kumrad ko yon. Hanggang sa isang araw, nabuntis pala niya ang isang babae. Isang estudyanteng nurse sa Maynila. Miss A,
Parang gumuho ang mundo ko noon. Iniwan niya ako. Wala man lang paliwanag. Pero ilang buwan lang bumalik siya. Umiiyak, humihingi ng tawad. Sabi niya, nagkamali lang siya at mahal pa rin daw ako. At ako naman, si tanga. Pero tinanggap ko siya ulit. Sabi ko sa sarili ko, baka this time magbago na siya. Pero hindi pala. Ngayon, 3 beses na niya akong niloko. 3 beses ko rin siyang pinatawad. Hindi ko alam kung pagmamahal pa ba ito o pagkasira ko. Kasi kahit anong sakit, pag naririnig ko yung ingat ka, parang lahat napapawi. Sabi naman ng mga kaibigan ko, Marites, lumaban ka. Hindi yan pag-ibig. Pero paano kung siya lang ang taong minahal ko ng ganito? Hindi ko na alam kung paano bibitawan ang taong minamahal ko ng buong buo. Kaya sumulat po ako sa you, Miss A, para itanong hanggang saan ba dapat ang pagtitiis ng isang umiibig? At kailan ba ako dapat bumitaw? Marites, Kuro ng Sorsogon. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Marites, sa sulat o liham na pinadala mo sa akin. Una sa lahat, salamat sa tapang mong isulat ang kwento ng puso mo. Hindi madali ang umamin na minsan sa sobrang pagmamahal natin
tayo mismo ang nakakalimot kung sino ba talaga ang dapat nating mahalin, ang iba o ang sarili. Marites, napakaganda mong kaluluwa. Isa kang guro, tagapagturo ng kabutihan, pasensya at pag-asa. Pero minsan, kahit ang mga mabubuting puso tulad mo, napapagod din. Hindi mo kasalanan ang magmahal. Pero mali na kung sa pagmamahal mo, araw-araw kang nasasaktan. Hindi sukatan ng tunay na pag-ibig ang dami ng beses mong pinatawad, kundi kung may natutunan ka ba sa bawat luha na pumatak. Ang pag-ibig, hindi yan dapat parang giyera na kailangan mong ipaglaban kahit ikaw na lang ang lumalaban. Hindi rin yan sa serbisyo na kailangan mong tapusin kahit wala nang saysay. At higit sa lahat, hindi yan dapat paulit-ulit na sugat na ikaw lang ang nagtatapal. Marites, kaya mong mag-isa. Hindi mo kailangang hintayin na magbago ang taong paulit-ulit kang sinasaktan para maramdaman mong karapat-dapat kang mahalin. Kasi karapat-dapat ka na kahit walang nagmamahal sa'yo. Kailangan mong yakapin ang sarili mo. Bumangon ka, tumingin sa salamin at sabihin, hindi ko na kailangang hintayin ang taong sisira ulit sa akin para maramdaman kong buhay pa ako. At kapag natutunan mong mahalin ang sarili mo, doon mo lang makikita kung gaano kababaw yung mga dahilan kung bakit ka nagtitiis noon. Hindi masamang umasa, pero mas masahol ang patuloy na umaasa sa taong ayaw nang magbago. Kasi habang ikaw ay umiiyak sa gabi, siya ay nakangiti sa tabi ng iba. Marites, ang pag-ibig ay hindi laging pagkapanalo. Minsan, ang pinakamatapang na desisyon ay ang bitawan ang taong mahal mo para makalaya ka. Kaya ito ang payo ko. Kung 3 beses ka nang niloko, huwag mo nang hintayin ang ika-4. Dahil sa ika-4, baka wala nang matira sa puso mo para sa sarili mo. Matuto kang magmahal muli, pero sa tamang tao, sa tamang panahon, at higit sa lahat, sa sarili mo muna. Sa lahat ng mga marites na nakikinig ngayon, tandaan nyo, ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa kung gaano mo siya kamahal, kundi kung gaano mo kayang ipaglaban ang sarili mo para hindi mo kailangang masaktan. Maraming salamat po. At maraming salamat din kay Marites sa iyong liham na pinadala mo sa akin. Ito po si Miss A na nagsasabing, magmahal pero huwag kalimutan ang puso mo. Ikaw ang may-ari niyan.